Pilipinas at buong mundo. Naitay Kapuso, pairam po ng 20 minutes sa inyong hapon. Ako po si Boy. And welcome to Fast Talk with Boy Abunda. Sa lahat ng mga kaibigan natin sa Facebook at YouTube, sa lahat ng nakikinig po sa DZBB, Spotify, Apple Podcasts, welcome to your program. Ang dami po nating bisita dito sa studio. We have about 8,000 people. Halos isang taon po tayong dinala nila sa loob ng makulay na daigdig ng Encantadia. Pero bago ang pagtatapos ng kanilang paglalakbay, sasamahan nila tayo ngayong hapon. Tay Kapuso, please welcome Faith Da Silva, Kelvin Miranda, Angel Guardian, and Kapuso Primetime Gem, Bianca Umali. I miss you. Sobra. Maraming salamat. Kung gaano kakulay yung Encantadia, Tito Boy, ganun kakulay yung suot mo ngayon. Sinadya talaga namin yan. Please, make yourselves comfortable. Maraming salamat. We're also honored with the presence of your director. Yes! Rico Gutierrez. Maraming salamat. Yes! Oo. Ano ang aming aabangan, Bianc? Marami, Tito Marami. Boy. Marami. Mula po nung ang Sangre ay na-extend na for our second book, ang kwento po namin ay kumapal, humaba, at ang dami po mga karakter ang pumasok para mas bigyan pa ng maraming kulay ang mundo ng Encantadia. Pero ang kaabang-abang ay kung paano matatapos ang kwento ng apat. In fact, hindi nga namin siya tinitignan po na pagtatapos eh. Yes. Bagong simula pa lang siya para sa amin. Ang bawat pagtatapos ay bagong simula. Yes, Tito. Ano yung yes? Anong ibig sabihin? Parang panaginip lang, Tito Boy. Parang Panaginip lang ang alin? Lahat ng na-experience namin ay nakakapagtaka na nandito na kami ngayon. Natapos na namin lahat. And nakita namin yung reaction ng tao. Samot-sari. And lubos kami nagtapos. Kelvin, how important is this project, is Encantadia, to your career? Lalo na ikaw. Kasi, tama ba ko? Adamos is the first male sangre. Gaano kahalaga yan sa iyong kwento? Kumbaga para sa akin, Tito Boy, yung Encantadia, naging malaking bahagi siya ng buhay ko. Kasi, nung bago magsimula yung Encantadia, alam naman nila yon na nawawala na talaga ako ng tiwala sa sarili ko. Pero, simula nung nagsimula kaming makast and magsimula na yung Encantadia, naramdaman ko na kaya ko pa pala, na may tiwala pa pala ako sa sarili ko, sa kakayahan ko. And unti-unti ulit lumawak and nagkaroon ng kulay yung pananaw ko sa industry. Pinagdaanan mo yan, Angel? Yung Yes, at a certain point in your life, in your career as an actor, alam mo yung nawawalan ka ng paniniwala minsan, nagdududa ka kung saan ka papunta, and then dumating ang proyektong katulad ng Encantadia. Yes, Tito Boy. Aware po din sila na yun po talaga yung struggle ko with myself. I find it so hard to believe in my skill, in my talent. Pero dahil po sa Encantadia, napakalaking tulong nito for me. Ang dami kong natutunan. Mas minahal ko rin yung trabaho ko. Mas naintindihan ko yung lalim niya. At yung pagbibigay ng buhay sa karakter. In some ways, nabibitbit ko siya. Natutunan ko siya from Dea to trust myself and my own judgment. Faith, ikaw. Nanumbalik ba ang faith? Mas lumakas pa. Lumakas? Yes, kasi nung pagsimula namin ng Encantadia Chronicles Sangre, alam nilang lahat yun. It felt like nalulunod ako sa pressure. I didn't know how to start. But with the help of my co-stars... Nalulunod ka sa pressure ng ano? Pressure sa sarili ko, pressure from the people around me because nga, syempre, napakalaking legacy ng Encantadia para sa buong GMA. And of course, we don't wanna let down ng mga Encantadics natin na napakatagal na naghintay para sa proyekto na to. But I think yun din yung nag-save sa akin. Dahil yung mga self-limiting beliefs ko,
I was able to surpass them. At yung fulfillment that I feel right now, hindi siya dahil sa mga external na blessings na natatanggap ko eh. It's from how much knowledge and wisdom I've gained from this experience na lahat siya internal. Hindi alam ng mga tao lahat ng challenges that we had to go through. Like ako, sa action scenes, ako ang pinakalampas sa lahat. Ako ang pike, ako ang laging inaasar, ganyan. Pero yung highs and lows na naramdaman ko, dahil din yun sa mga fight scenes na I was able to do ng proud ako sa sarili ko. Ganun siya. Ang Encantadix are not just ordinary viewers of a television show. Engaged. Nagsasabi kung ano ang gusto. Nagsasabi kung ano ang opinion. Nagsasabi kung sana ito. You would read comments, no? Yes. How did you survive this kind of a relationship? Ako, I think with a lot of humility. Kasi, syempre, proud ako sa lahat ng mga nagagawa ko, but there are moments na yung parang, I could have done so much better. Marami akong ganun, dapat ganito yung ginawa ko, dapat ganyan. Pero kasi, it goes to show na, tao lang tayo eh. We're still learning and we're still evolving. And you also know, kasi ako binabasa ko yung comments minsan, you also know na yung mga Encantadix are coming from a space of love. Yes. And I'm sorry to say this, and ownership. Kasi Encantadix po ako eh. Hindi, parang ang hirap, no? Parang ito yung ginagawa niyo, but meron akong take kasi bahagi ako ng paglalakbay na ito. So, I can't imagine the pressure. Di ba? Yes, Tito Boy. Gaya nga po ng sabi ni Faith, feeling ko naman lahat kami at some point, nalunod kami sa pressure. Because partly, malaking part talaga, Tito Boy, is yung mga Encantadix na sumusubaybay since 2005. Right. Kabisado nila yung story. Kaya syempre for us, work din po yun for us na alamin kung tama pa ba itong ginagawa ng character namin. And we tried our best, Tito Boy. Every time, every scene, binibigay namin yung best namin na alam mo yun, na magampanan yung bawat character dahil alam po namin kung gaano ka-detalyado ang mga nanonood at ang mga Encantadix. Accept naman natin na sa lahat ng gagawin natin, we cannot please everybody. Yes. There will always be bashing alongside all the good things that you will do. But what we did was we really held on to each other. Kaming apat, every time na may pagdadaanan, may hirap na pinagdadaanan yung characters namin, ako personally alam ko, kahit na mahirap minsan, pag nakikita ko silang lumalaban, alam kong kailangan ko lumaban. Ganda nun. You wanna say something? Dagdag ko lang doon sa mga nagko-komento. Meron kasi mga komento na literal na bash or trash, no, doon sa kritiko. Sa akin kasi malaking bagay na meron kang nababasa na ganito kasi magkakaroon ka ng pagkakataon mag-explore sa ibang perspective. Hindi ka lang nakukulong doon sa particular na iniisip mo na ito yung kailangan kong gawin, ito yung kailangan kong i-develop. Meron kang kailangang i-develop na ibang perspective, pero hindi naman literal nakakalimutan mo yung progress na iniisip mo, yung i-visualize mo. Mapangahas na tanong. Sa mga bata, mas bata sa'yo na artista, kung may susunod na magiging Adamus, sino ang pipiliin mo? Ako, sa totoo lang, bata pa lang, si Hit na inaangan ko na yun. Kasi friend ko siya sa Facebook eh. Nakikita ko sila ng... nakikita ko sila ng tatay niya ni Kuya Michael sa Facebook. Mga videos sila ng martial arts. Magaling yung bata sa martial arts. Interesting. So, I think Hit would be the best. Okay, let's go to the last scene that you shot. Dalhin nyo nga kami doon at anong klaseng karanasan ang inyong pinagdaanan? Angel. Masakit, Tito Boy. Masakit. Physically. Masakit. Yes! As in physical. Yes, Tito Physical. Boy. Hindi namin syempre pwedeng sabihin bakit siya masakit. Okay. Pero ang lang, Tito Boy, lahat kami ngayong araw na to, masakit ang katawan. Sa katawan. Dahil sa Kaya to be eksena ng specific, namin. masakit ang singit ko po. Okay. So, huhulaan ho natin kung bakit pain. Ano ang iyong karanasan? Ay, yan ang matindi ang Siya karanasan po niya yung may talaga. pinakamasakit na katawan sa amin. Yes. Apat, Tito Aha. Boy. I-share mo. Hindi, ganun naman talaga sa stunts eh. Even sa ginagawa natin, meron talagang mga disgrasya na nangyayari. Lalo na kapag
hindi ka pamilyar sa ginagawa mo, hindi mo maiwasan yung disgrasya or magkamali. So, may Hindi, ano bang sumakit sa'yo? Huwag natin ilayo buong doon. katawan, Tito Boy. Buong katawan. Buong katawan talaga. Sisingit. Hanggang braso ko, ganyan. Hanggang dito rin sa glutes, ganyan. Masakit din. Masakit talaga. Pero masakit naman siya. You're talking about a scene na parang magkakasama kayo. Pero hulaan na lamang natin. Ikaw, Bianca, ano ang karanasan mo doing that final scene? Maraming pakiramdam kasi siya, Tito Boy. Actually, yung masakit is just one part of it, no? But I would describe it as a day of really shouting out to the Lord and to nature na, thank you, Lord. Yes. Gusto kong, siguro kasi habang ginagawa namin nang magkakatabi kami, hindi din kasi naririnig ng prod kasi usually ang layo na namin sa kanila. We would always shout sabay-sabay, thank you, Lord! Thank you, Lord. Because we did it. At kagaya po ng sinabi niyo kanina, Tito, totoo po magkakasama kami na ending. Dahil magkakasama namin sinimulan to. Magkakasama po namin tatapusin. You know, what you've been trying to say is, hindi lamang yung palabas ang inyong ginawa, but more than just the work, you have become friends. Yes. At yan ang napakaganda. Pag nakikita mong nanghihina ka, pero lumalaban yung tatlo, nagkakaroon ka ng enerhiya para lumaban. What's amazing about Encantadia, now na magtatapos na ngayong linggo, ika nga, ang paglalakbay ninyo, are the fight scenes, di ba? Wow! I mean, yun lamang ang masasabi ko sa inyo. Pero halimbawa, ako itong si Gargan, which is played by Tom Rodriguez. Tom Rodriguez. Hi, Tom, if you're watching. Gawin nga natin, paano nyo ako patutumbahin? Tito Tito Boy. Boy, Hindi! Tito Boy. Huwag naman literal. Mahirap Mga matulungan ganun-ganun. si Garga. So, Tito Boy, hawak mo ang isang malaking itim na brilliant. Tito Boy. Ay. Ayan! So, dapat dalawang kamay, Tito Boy, pag ilalabas mo yung brillante. Okay. Yan. Tapos, nandito kaming apat. Ilalabas mo Ilalabas natin yung namin yung brilyante brillante. natin. No? Tapos, Mas mahirap ka patumbahin. walang Hindi ka namin physical total. contact yun. Walang physical Yung contact. magaganunan lang. Anong gusto mo sabihin? Ito ang brilyante. Siyang Susan, bilangan nyo kami. Tatapusin na namin ang iyong So, ako may sisigaw naman. Ako na yung ano. Ito na ang iyong katapusan. Tatapusin na namin ang iyong kasamaan, Gargan. Gusto ng sat-sat, Gargan. Hanggang kamatayan ay gagawin namin ang lahat para sa Encantadia. Subukan nyo. Direk Rico, pwede na ako. Si Direk Rico kumuha ng material, i-edit na. I-edit na. Finale episode po yun, Tito Boy. Pero napaka-intense, no? Napaka-intense. Minsan nangangalay na siya dito sa braso. Tito Boy, Kagaganon? may mga blast kasi nagbablast, hindi pwedeng ganyan ka lang eh. Kailangan mo talagang... Lahat ng power talaga binibigay. Lahat ng element about the whole show is very intense. Dito. Kasi out of this world siya eh. In fact, Yes. may world building ka, the characters are not normal people. So, yung imagination and believability mo, both of those have to be very strong and active in the whole show. Kasi every time we would do our scenes, you don't actually see Right. the things in front of you. So, tulungan din talaga siya as to ano ba nakikita natin, saan tayo titingin, or ano magiging batuhan natin. It's always like that on the set. 3 taon na binuo nyo ang Encantadia. Let's talk about the highest and the lowest points of that journey. Ikaw, Angel. For me, Tito Boy, Let's go to the highest first. the highest. Siguro po for me, Tito Boy, yung transformation namin. Sobrang nakakakilabot yun na ginawa na namin yung transformation. Also because napapanood din namin yung transformation ng mga OG Sangre. And yun din talaga yung nilulook forward namin. Ayan, yung transformation namin. And while we're doing it, pinapatugtog po nila yung theme song ng Sangre. And ramdam na ramdam namin na ito, talagang sangre na talaga tayo. And we couldn't wait na mapanood yun. Sabay-sabay po actually namin pinanood yung paglabas nung transformation namin. And for me, isa yun sa talagang hindi ko makakalimutan. Probably the highest point for me in the show. And yung feeling after na naluha-luha kami.
Lowest, Lowest. I would say, yung kinailangan po namin mag-pause ng taping. For a while. Yes, for a while. Medyo, ako personally, kinabahan ako na Baka ang matapos dami na. po, ang daming doubts na matutuloy pa ba to? Sobrang nag-celebrate kami nung natanggap namin to and we didn't expect na mangyayari po yun. So, sobrang hirap po sa amin nun for every day. Ako iniisip ko every day, ano na mangyayari? Nag-usap-usap kami. The uncertainty. Yes, ang hirap po na hindi ka sure eh. Pero, thank God, ito na tayo, guys. Tapos na, natuloy at natapos. God is good. Kelvin, ikaw, the highest and the lowest. Highest ko, Tito Boy, siguro yung pinagkaloob na sa amin yung brilyante. Yung pagkakabigay kasi sa amin nun, wala naman sa normal situation. Talagang nalagay kami sa panganib. So, daman-daman namin yun. Yung tipo na, yun nga, nakakaluwa talaga yung feeling. Na ito na talaga, nasa amin na talaga yung pagkakataon para panindigan na isa na kaming tagapangalaga. Yung lowest. Lowest, Tito Boy, siguro yung naisuko ko yung brilyante ko. Oh. Para sa kaligtasan ni Nunong. Ay, ngayon, naapektuhan pa rin ako. Kasi parang ano siya eh. Ano yun eh, sinumpaan ko yung brilyante ko na hindi ko siya ibibitawan hanggang kamatayan. Tapos parang, ang hirap mamili. Hindi mo alam kung saan mo ilulugar yung sarili mo. Kahit sa perspective ni Kelvin, parang masakit. Kasi parang tinalikuran ko na yung tungkulin ko bilang isang tagapangalaga ng brilyante. Hindi ko siya napangalagaan ng maayos. Parang ganun yung dating sa akin. Na kahit pa sabihin ko na may nailigtas akong buhay, yung tungkulin ko, para ko siyang tinalikuran. Kumbaga sumuko ako sa gera. Nagtaas ako ng puting bandera. Parang ganun. Tumatawid talaga sa personal, no? Ganun siya. So yun yung lowest. Oh. Ikaw, Faith. Ako, when it was announced, yung highest ko siguro, when it was announced na magkakaroon ng season 2 ng Encantadia Chronicles Sangre. Kasi nga, medyo matagal din para mabuo namin yung season 1. And ako at that time, I was doing Stars on the Floor kasi. So, hindi ako sigurado na parang, wait, ano na ba nangyayari? Pero dahil sa tiwala ng mga Encantadics at talagang napakainit na pagtanggap nila sa Encantadia, tumuloy-tuloy siya. And isa yun sa mga nakaka-proud na moments para sa akin. And probably one of the lowest is katulad nung sinagot din ni Angel. Kasi we were wondering hindi din namin alam. Parang kami nag-uusap-usap din kaming apat na, hey, what's gonna happen? Malakas talaga yung impact nun. Oo, kumbaga nung time na yun, walang clarity para sa aming apat. Pero kumapit kami at nandito na kami ngayon. I Yeah. get it. Katulad nga ng kwento ni Bianca, hindi narinig ng production, pero pag malayo kayo, I mean, you praise God. Yes. Salamat. Bianca, ikaw. Ako, tito, unahin ko yung lowest. Yung lowest would be the time it took before we were given the chance to air. Before the taping started and the production started for the show, ang dami pong pinagdaanan na pagsubok ng project na ito. From our directors, from the stories, and a lot of internal things. And so it was such a big fear of mine. Na paano na ako? Paano kami? Kasi nakaasa kami. And I was coming from a place where I was not on TV for 3 years. And so I missed my job. I missed acting. I missed the service of serving happiness to people who watch TV. And that was the pain that I was coming from. Kasi ayoko siyang ma-shelf. In my head, it was our next big break. Kasi it's Encantadia, Tita Boy. Di ba pa? Sino ang hindi may excite at hindi ibibigay ang lahat na mapabilang ka sa show na Encantadia? And so that was the lowest point, I guess, of this journey of mine. The lowest was at the beginning. And I would go to the highest, which is yung tapos na siya. Kasi Tito, lahat talaga yung chronological order of all of the events. In every stage of challenge that we went through, as I said, we were also in the stages of being stronger and being better people. At ako alam kong naging mabuting tao ako dahil natuto ako kay Tera. Naging mabuti at malakas ako dahil kasama ko sila. At alam ko rin na naging matatag ako dahil alam kong kahit anong mangyari, ipaglalaban ko kung ano ang mahal ko dahil alam kong may mga nanonood at nagmamahal sa ginagawa ko. That's true. You become friends.
And as all things end at a certain point, you say goodbye and maybe you say see you again, di ba? But if you were to say salamat sa isa't isa, if you were to say thank you and sorry to each other, how would you do it? Woo! Thank you, of course. Thank you guys dahil hindi ko to magagawa kung wala kayo. Hindi ko alam kung paano magiging madali for me na i-portray si Dea without you guys. Sabay-sabay tayong sumaya, nahirapan, lumaban. Maraming salamat. Alam niyo yan kung ilang beses na tayong gusto hindi ko na kaya. Pero because of you guys, I'm still here. We're still here. Thank you. Thank you. Sorry. I love you all. Sorry. So, siguro sorry if there are days na baka kailangan nyo ako. Kailangan nyo ng extra support or encouragement. Pero I admit na there are days na we are all so tired. We don't get to talk all the time. There are days din na sobrang taas nating lahat. Pero there are days na parang nakakapagod. And I know and I sense it na sometimes you guys need to talk or talk about something in particular. And I want to say sorry if I am not aware, but I'm sorry if I am not always there. Maraming salamat. Kelvin, ikaw naman. Salamat at pasensya. Unahin ko muna siguro yung sorry. Yung sorry siguro, kasi ako yung tipo ng tao na gusto ko mag-sorry sa inyo, personal. Kasi minsan hindi ako nag-function, I need to listen or something to, pakinggan, music, ganyan. Mahilig ako makinig sa music and baka nakakadistorbo ko sa kanila sa pagiging hindi ako mapakali palagi. So, laging mataas yung energy ko na hindi ko alam, baka minsan nakaka-off na yun sa inyo. So, sorry doon sa pagiging aligaga ako madalas. Hindi minsan. And thank you for sa pagsama nyo sa akin. Kasi alam nyo naman nung simula pa lang na mahina yung loob ko. And wala akong tiwala sa sarili ko at kayo yung unang naniwala sa akin bago yung mga direktor natin. And bago yung GMA. And salamat. Yun. Salamat sa pang-araw-araw, sa lahat ng experience natin together. And marami akong natuklasan, marami akong natutunan. Nababaunin ko yun sa pansarili kong. Alam niyo na. Yun. Salamat. Lumaban tayo. Yun. Faith. Salamat sa inyo. Salamat sa inyo kasi sabi ko nga nung una, sobrang nalulunod talaga ako sa pressure at hindi ko alam kung paano ko sisimulan yung Encantadia Chronicles Sangre. But because I knew that we were all going through the same thing, mas naging madali siya sa akin. Kasi I've always been independent sa buhay ko. Pero dahil sa Sangre, I think yung tapang ng paghingi ng tulong, that's something I've gained from you guys. And yung tapang na I don't have to do everything all alone. Kasi, grabe yung support system ko. And, sorry if yung galit ni Flamara na dadala ko minsan sa kasi nakakainis lang din kayo minsan, di ba? Pero, gano'n naman siguro yung friendship, di ba? These things can coexist. Yes. And, salamat dahil sa 3 taon ng buhay ko, ginawa niyong makulay ang mga araw ko. Maraming salamat. Mahal na mahal ko kayo. Salamat. Bianca, ikaw naman. Kailangan pa ba? Nakabahan ako. Okay. Angel, Kelvin, and Faith. I'm sorry. Gusto ko mag-sorry kasi
alam ko na most of my time, nakatuon ako sa pagpapaganda ng proyekto natin. Hindi naging madali lahat. Pero gusto ko malaman ninyo na ginawa ko rin ang lahat, hindi lang para ipaglaban ang sarili ko, kundi ipaglaban din kayo, tayong apat. Hindi man yun yung araw-araw nating nararamdaman dahil sa pagod, dahil may mga araw na watak-watak tayo. Pero nasa ating apat yung puso at layunin ko para sa project na to. At gusto ko magpasalamat sa inyo. Kagaya ng sinabi ko kanina, kayo nagpaalala sa akin na bakit ako susuko kung merong 3 na lumalaban? Pinakita niyo sa akin na kahit anong mangyari, walang mawawala sa'yo kung maging honest ka na ibigay mo lahat ng kaya mo. At thank you kasi sa gitna ng hirap, alam ko na hindi ako mag-isa. Kaya rin siguro ang sarap ng pakiramdam nung last taping natin kasi it's been a while din since yung huling beses na nagtataping tayo na ang gaan lang, na mahangin lang, na masaya lang. Kahit mainit din. Kahit mainit, pero yung alam mo, ito kaming apat. Thank you, Lord. At mahal ko kayo. Ganda naman. Sana sa susunod, kasama na rin ako. Para may pang... Asgargan ba? Sabihin na natin kay Tito. Asgargan, anong masasabi? Salamat. Ganito, Angel, Kelvin, Faith, Bianca, nasa harap ninyo si Tera, Flamara, Adamos, Dea. Paano naman kayo bilang mga aktor, bilang mga tao, magpapaalam sa kanila? Paano nila gagawin? Sa pagbabalik po ng Fast Talk with Boy Abunda.